Ang maliwanag po dito, mga mahal kong taga-subaybay, ay kukunin ng NBI itong si dating Presidente Digong upang Department of Justice sa pakikipagtulungan ng National Bureau of Investigation, Philippine National Police at iba pang law enforcement agency na inutos na ng ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, ay matindi ito. Mainit-init pa. Dating Presidente Digong ay inutos na sa NBI upang kunin. Ay aba, ay usapang NBI na naman o tayo. Mga mahal kong taga-subaybay. At inutos na rin ho ng ating kasalukuyan Pangulong Bongbong Marcos sa DOJ na ito ay panagutin. Nako ho, ay kapanapanabik mga kaibigan, itong ating tatalakayin sapagkat hindi naman po lingid sa inyong kalaman na itong dating Presidente Digong, Bato, Bongo at ang iba pa nilang mga kasangkot ay nirekomenda, may recommendation ang Quadcom na kasuhan sa lalong madaling panahon ng crimes against humanity. Ay matindi ho yan, mga kaibigan. Wala hong piyansa yan. Heinous crime yan, mga mahal kong taga-subaybay. Ang maganda po dito, ito ay ilang araw lang ho ang nakakaraan nang mag-declare ang Quadcom ng rekomendasyon na kasuhan ang mga nabanggit kong pangalan. Ay biglang gumulong na ho. Gumulong na ang gulong. Gumulong na ang kinahukulan at sinimulan na ho ang proseso. Yun ang maganda, mga kaibigan. Kaya't isang palakpakan po. Ika nga po yung malutong-lutong. Ay magagalit na naman sa inyo ang mga mahal nating bashers at tagasunod ni Digong, ni Bato at ng iba pang mga kasangkot dito kung bakit tayo ay pumapalakpak. Ay kukulong na nga, bakit pumapalakpak pa tayo? Anak ng katakot-takot. Magandang balita ho mga kaibigan. At napakaganda ho ng ginagawang aksyon ng mga kinaukulan. Muli kong inuulit, ang bibigyan po natin ng highlight. Inuutos na sa NBI na kunin itong dating Presidente Digong. Bibigyan po natin ng linaw. Mga mahal kong taga-subaybay, ano ang dahilan? Bakit kukunin si dating Presidente Digong ng NBI? At inutos na rin ho ng ating kasalukuyan kagalang-galang Pangulong Bongbong Marcos na ito ay panagutin. Mga kaibigan, nako, ay napakainit niyan. Ating tatalakayin na yan, kaya't huwag po kayong alis, huwag kaligtaang panoorin ang ibabahagi ko po sa inyo at pakinggan sapagkat dito ho ang resibo katunayan. Ito pong bibigyan natin ng highlight na inutos na sa NBI at inutos na rin ng ating mahal na Pangulo na panagutin. Ito na ho, samahan niyo po akong pakinggan, unawain at nang sa ganun po, lubos po nating maintindihan. Shout out po sa lahat. Advance Merry Christmas. This will be a very extensive case build-up effort. Lahat po ng mga testigo na humarap sa Quadcom, maaari pong isabpi na rin muli ng NBI at kumuha sila ng affidavits, formal affidavits, para po mas maayos yung statement. Dahil hindi naman po mabuti na yung transcript lang ang ating isa-cite dun sa committee hearings. nagsisimula na ang case. Nako, ay maliwanag ko mga kaibigan, Hindi ho tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Na itong si dating Presidente Digong ay kukunin ng NBI at mayroon pong mga rason. Mayroong nakaakibat
na legal na proseso. Ibibigay ko po sa inyo maya-maya. Dito sa bandang gitna ang complete details niyan, complete komentaryo at ipapaliwanag po natin at hihimay-himayin. Ito pa po at napakarami pa nating matutuklasan. Case build-up ng Department. Isa site dun sa committee hearings. Nagsisimula na ang case build-up ng Department of Justice sa pakikipagtulungan ng National Bureau of Investigation, Philippine National Police at iba pang law enforcement agency kaugnay sa umano'y mga krimen na nangyari sa ilalim ng anti-illegal drug war ng Administrasyong Duterte. Ayon kay DOJ Undersecretary Jesse Hermogenes Andres, maraming makukuhang ebidensya sa mga isinagawang pagdinig ng House Quadruple Committee. So, pag pinagsama-sama po natin yan, magkakaroon tayo ng evaluation at we will have a follow-up investigation and additional subpoenas to be issued. Pumapasok ko dito, mga kaibigan, na kukunin at ipapatawag ng NBI itong si dating Presidente Digong upang imbestigahan ng personal. At maliwanag din po diyan na mag-i-issue ng subpoena dito ho kay Digong upang kunin ng NBI. At diyan po sa bandang gitna na ibabawi ko po sa inyo ay mas matindi pa ang matutuklasan natin, mga kaibigan, at pagkatapos po nito ay pagsasama-samahin po natin ito para na sa ganun ho ay dito natin matutuklasan na inutos na sa NBI upang kunin si Digong. Inutos na rin ho ng ating Pangulong Bongbong Marcos. To witnesses so that we will complete the necessary evidence to determine whether this crime of IHL, International Humanitarian Law, or crimes against humanity was really committed. Tiniyak naman ng DOJ na ang isa sa kanilang kaso ay nakabase sa mga ebidensya at walang harassment case na mangyayari. If the evidence warrants, we will proceed with the filing of cases through the National Prosecution Service. But we assure everyone, kami po ay nakakasiguro na hindi po kami magfa-file ng any harassment case. But when Maliwanag ho, mga kaibigan, napakaganda ng development. Ilang araw pa lang po ang nakakaraan na mula nang mag-declare ang Quadcom ng recommendation nila na kasuhan, subalit gumalaw na ho ang kinauukulan. Ito pa ho. Kasama sa ipatatawag ng NBI si dating Pangulong Rodrigo Duterte. we will look into that possibility. But as of now, there are already admissions on record made by the former president. And that is evidence that is admissible because these are all under oath and in a public proceeding. Importanteng mahalaga ngayon ho ay gumulong na ang kaso. Bagamat ito ay nagsisimula na naman tayo para sa ganun ho ay mapanagod si Digong dito sa batas ng Republika ng Pilipinas, ay sa tingin ko ho ay kung susundin po ang matitibay na ebidensya, ay shoot ho ito sa balde na may rihas na bakal na ika nga po'y kulungan ang bagsak. Samantala, ipinaubayan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DOJ kung ano ang gagawin sa rekomendasyon ng Quadcom na kasuhan sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang kaalyado nito. Ang maliwanag po dito, mga mahal kong taga-subaybay, ay kukunin ng NBI itong si dating Presidente Digong upang dumaan ho sa legal na proseso. At maliwanag din po dito, mga mahal kung taga-subaybay, na inutos na ng ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos sa DOJ na gawin ho ang lahat upang sa ganon managot ang sino man dito na naayon ho sa matitibay na ebidensya. Bibigyan muli ng subpoena yung mga witness, testigo laban ho kay dating Presidente Digong. At isa rin ho itong si dating Presidente Digong na ikangay bibigyan din ng subpoena. Kaya't nasabi nga natin na kukunin ng NBI itong si dating Presidente Digong upang dumaan
sa legal na proseso. Alam ko mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. At any reaction, naniniwala po ba kayo dito kay dating Presidente Digong na lagi hong pinamumukha sa taong bayan, laging sinasabi niya sa Republika ng Pilipinas, wala daw po siyang kasalanan. Subalit mayroon naman siyang pag-amin na pumapatay siya at marami niyang pinatay. Ano yun? Manluloko, di ba? Amin-amin na pumatay. Pinatay niya daw ay madami. Tapos sasabihin niya, walang kasalanan. Any reaction? Diyan po sa comment section, inanyayahan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Okay mga kaibigan, advance Merry Christmas. At nako, ilang tulog na lang ay Christmas na ho. At sana ho ay enjoy tayo lahat. At maraming salamat po sa inyo. Road to 300k subscribers na po tayo sa aking main YouTube channel. Dito po, Andy's Vlog Official. At siyempre ako po ay palambing, nakikiusap, yung aking second YouTube channel. Ay nandyan po ang link sa comment section. Ang subscribers pa lang niyo ay 600 plus. Kung pwede, puntahan natin, isubscribe 1,000. Gawin natin 1,000 para ma-monetize. At nasa ganun po ay kapag nawala po itong aking second YouTube channel, ay English lang po na accidentally. Kasi marami na ho. Ang ika nga po ay kasama po natin. Kasama po yan sa trabaho natin. English na magka-problema, itong aking main YouTube channel ay mayroon po tayo na backup channel. Yan pong aking second YouTube channel. Andy's Vlog din po ang pangalan. Kaya isubscribe nyo po. Para na sa ganun ho, ay sama-sama rin po tayo doon, mga mahal kung taga-subaybay. Okay, alright. Isang like ko sa video na ito. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palakpakan.